So, welcome everyone sa online at sa ating bagong mga kasama rito kay missionary din sila, si Daniel, kanyang wife, sa Surigao, sa Mamanwa tribe, ano? I've learned from Mamanwa tribe. Kaya lang, may iwanan muna si Daniel because tomorrow, his wife is going back to their hometown in US. Okay, in Oklahoma. Yeah. Oklahoma, Alabama, yeah. Di ba may kantang Alabama? Things are good for me. Alabama. Ano may kantang Alabama? You left, okay. Alam niyo, no? Talagang kabisado niyo pa rin. Tuloy natin ngayon. Pinag-uusapan natin for this last Sunday, the abounding grace of God in missions. Sa buhay namin, in our life, you have seen from the first Sunday to last Sunday, 3 Sundays, the abounding grace of God, okay, in our life as we were called by Him through missions. The first Sunday, we talk about the abounding grace of God. First, He saved us to worship Him. Kasi, if we don't get saved, we cannot serve God. We cannot be His servants. Di ba? Dapat maging alipin muna. And we have to make a choice. Who are we going to worship and who are we going to serve? Because you cannot serve God and money. Okay. Mamili ka. Kwarta o kahon. Pera o Diyos. Ang iyong paglilingkuran. Diba? Then the next, He saved us to be His witnesses. Sa aming pagiging witnesses niya, ay hindi yung nakita namin, hindi yung narinig namin, but we have experienced it. At nakita rin namin sa kanyang salita. From the word clearly. Yung pagkatawag niya sa amin, maging witness niya kami for His honor and for His glory. At hindi lang yun. Paano? Bago niya kami ginawang witnesses, ay may promise siya. He will give us power to be witnesses. First, our marriage, which is Jerusalem. I translate it that way, ha? First, to our marriage. We should be a good witnesses first in our marriage, di ba? Kasi mahirap mag-go out if your marriage is broken. Talagang hindi magiging effective yun. Walang impact masyado yun. Walang impact talaga. Baka impacto labas nun. Okay? So, yun. Tapos, sa family, in our family, pag nagkaroon ng anak, we must be a good witnesses, a good model to our family. And then that goes down to the community. And then, kahit saan na, even to the uttermost part of the earth. He made us His witnesses. And then He saved us to win lost souls for His glory. So pagka naging mananampalataya ka, mahalaga talaga na you have to reproduce, di ba? Katulad nung isang bunga na matamis, na kinain, tapos ano ginawa sa buto, itatanim mo yan. Pag tinanim mo yan, ibig sabihin, you have to die to yourself. You have no more right. Diba? We explained to you na kami, tinanggalan na kami ng karapatan sa aming sarili when we go out to win lost souls for His glory. Ang hirap yan, ang hirap, mga taga-online. Mahirap yung wala ka ng karapatan. Kasi kahit yung kumain ka ng masasarap sa harap nila, iwas kami. Hindi pwede. Gusto mo magalit? Hindi pwede magalit, di ba? Kinakailangan i-model mo yung Christ-likeness sa winiwin mong mga tao. And then today, we wanted to share with you, God save us, para to wait and see His completed work to the Tagbanwa people through us. Doon kami tinawag ng Diyos to the Tagbanwas. Ang ibig lang sabihin nito, kami ni Ate Belnyo and myself would want to finish
the ministry that God entrusted to us, to the Tagbanwas, well. We want to finish well. Diba? We want to finish well. Kasi marami nagsisimula na magagaling, nag-uumpisa ng maayos. Talagang magaganda yung pasimula. But, the question is, how do they finish? Kaya, because of that, we continually need your prayers. Kasi pag wala kayo, inyong partnership sa aming sa pananalangin para sa amin, we really need it so that we can finish well. Now, ipapakita ko mga pictures, no? Mga pictures ng ilan sa mga naging ministry namin, binigay ng Panginoon sa amin. Okay, eto sila para maintindihan ninyo. Una, dinala kami sa Tara Island. Yan ang picture ng Tara Island. That is, island talaga yan. Surrounded by waters talaga yan. And before, it will take you 3 to 4 hours from Coron Town to go to Tara Island. Lalo na kung maaalon. Malalaki alon talaga dyan, lalo pagdating ng amihan. Amihan will start the month of November hanggang April, meron pa yan. So, pag naubusan ng bigas dyan, during the time, mahirap na. At during the time of typhoons. Ito ang isang area sa Tara Island na kung saan last November, nagkaroon ng leadership conference. Nagkaroon ng leadership conference. Isa yan sa pinaka-sitio o homestead ng Tara Island. Diyan ginanap yun. Next slide, please. At pagkatapos ng conference in that island, in that homestead sa Tara Island, ang picture na to na marami, ito yung bunga nung pagkakaroon ng leadership conference in that island. 83 new believers raised up by the Lord after that leadership conference. At halos karamihan sa kanila, nagpabaptize na. Meron pa rin hindi nagpapabaptize, but 83 of them come to know the Lord. And isa-isa, nagpapabaptize na sila. Yan ang Tara Island. Nung unang pumunta kami dyan, di namin alam ang language, wala kaming, may bahay kaming tinuluya, yung former missionary na foreigner din. One term sila doon, tapos umalis na sila. Kami yung kapalit, may kasama kaming couple, kami na iwan. At ngayon, patuloy sila lumalago. Patuloy na lumalago ang Tara Island. Okay, next. Sumunod, pumunta kami sa Buena Vista. Hindi na ako nakakita ng pictures muna namin ng village ng Buena Vista. Mahirap maghanap, nagabul ng oras, no? So, nakita ko ito. Itong Payatpat, ng Buena Vista, Payatpat is another homestead. Yung pinaka-church na una sa barangay ng Buena Vista, nagbunga na. Ito yung bunga ngayon sa Payatpat. Isa sa mga leader yan ng unang church sa Buena Vista. So, sila yan. Okay, next. And then, bago kami puntang Banwandaan, alam naman ninyo na destino kami sa Bataan for 12 years. But then, the Lord brought us back. Dinala kami pabalik sa Banwandaan. Ito ang pinaka-village namin, ha? May bago na kami tulay, Pijoy, ha? Ito, yung low tide, Kati. Malapad ang Kati. Yan ang lalakari mo hanggang doon sa dulo. Pero pagka may nag-high tide na, ayan na yung mga tubig dagat. Yan ang baptism na nangyayari sa low tide. After pandemic, alam niyo halos linggo-linggo, nagkakaroon sila ng baptism ng new believers. Especially during the pandemic and after pandemic. So, yan ang nangyayari sa Banwandaan. Pictures, at mapapansin ninyo, pakibalik, mapapansin ninyo yan, sa mga pagbabaptize na yan, yung mga local, mga believers, mga elders ang nagbabaptize. To mention to you quickly, wala pa akong binabaptize na isang Tagbanwa. But there were already thousands who have been baptized because of their faith in Christ. Mami, ay tanong nyo yun, bakit hindi ka nagbabaptize, ha? Ihanda nyo yung tanong na yan. Kasi pag may ko sinagot, haba eh. Okay, next. Ayan. Ayan pa sa Banwandaan. Ito yung
papakaturo ko sa inyo ha. Nung dumating kami last February, eto inabutan ko itong mga leaders niya, young leaders niyan. Ang nagtuturo sa kanila, ito, si Jeremy, tsaka ito si Jun Lee. Inabutan namin sila noong February, tinetrain nila yung mga young leaders niyan, kasi yung mga leaders niyan, they are going to different outreach missions. Tinuruan nila sila sa orality and Bible storying, dialoguing. Alam niyo, nagsimula sila ng January 18. Sila nagtetrain twice a week. Wednesday, tsaka Sunday. Nag-start sila ng 7 o'clock in the evening. Minsan, natatapos sila, pinaka-earliest na natatapos nila, session nila, is 11 o'clock ng gabi. Umaabot sila daw minsan ng 2:00 ng madaling araw bago sila mag-uwian because they are really passionate to learn. Kaya, pagdating ng June, ayan, nag-graduate na sila. Nag-graduate hindi sila lahat nakatapos. Nagsimulang maganda, merong hindi nakatapos na maganda. So, sila nakagraduate 5 at isang babae. Ayan siya. Siya lang ito naman, young people's training naman to. After nang dumating na kami doon, by May, nag-start na kami ng training sa mga youth naman. Sa OBSD, Oral Bible Storying. Dito. So sila mga facilitators. Kami alalay lang. We mentor them and we guide them how to do it. May participation din kami. And after that, out of 24 na nag-register for the training, 17 graduated na young people for OBSD. Ayan si Ate Bel, kasi may 2 humabol na hindi na-registered unang-una. So nakiusap. Kasi gumawa sila ng rule eh. Sabi ko, ano ang condition natin for this training? And they make their own rule. Pag may nag-absent, kahit isang absent lang, out na. You cannot continue on the training. Decision ninyo yun. Sabi ko, it's your decision, so we will respect your decision. Do you all agree? Payag sila lahat. Kaya may nakaka-absent, for whatever reason, sorry, hindi ka na pwede. Next batch ka na lang. Hindi naman sinaradon totally, but there will be next batch. So yung second batch, nagkaroon, and there were 5 who graduated on the second batch. Yan si Ate Bel, special training. Ayun yung mga gumraduate. Ayun yung elder na isang nag-guide, si Bulyok. Nakapunta na rito yan, si Bulyok, naalala nyo? Next, please. Ito naman sa Kabugaw. Papasukin natin sa bandang huli yung picture ng Kabugaw. Nagkaroon kami ng conference dyan. Pero yun ang Kabugaw. Tingin mo, pagkati ang dagat, talagang putik yan, lalakaran mo. At bangka lang. Okay, next, please. Ito naman ang Marupo Outreach. Kila Roland to. Kila Roland, kila Nining, kila Punad. Inapunta sila rito. Pag dumarating kami, ayan, yan sa left na yun. Yun ang duungan ng bangka. Tapos, ito yung pinaka-meeting area. Pinaka-church structure. Church building. Not the church, but the church building. Kasi ang church ay tao, di ba? The believers that were called by God. Nagkaroon silang baptism, may outreach mission sila sa Banawa. At ginagamit nila sa Banawa, community, katulad sa inyo, community, oral Bible storying. Ang approach nila. Kaya, tuwan-tuwa yung mga tao, yung mga matatanda, talaga nag-appreciate mga young people. Next. Ito naman, another outreach ng Banwang Daan sa Alulad. Pero sakop niya ng Kulyon. Kulyon na may sakop, hindi na Coron. So yung mga churches ngayon sa Coron, lumalabas na sila. Doon na sila sa Kulyon area. It will take us mga at least 2 hours by boat yan. At makita nyo, pag nagtatravel yung team doon, kasama family yan. May bata, may baby, ang mga asawa nila. Siksikan kami niya sa bangka pag nagtatravel kami. By God's grace,
the abundant grace niya, hanggang ngayon, laging safe naman ang biyahe. Kahit nasisiraan, still, ligtas pa rin. And then, last Sunday, o 2 Sundays ago, nagkaroon sila ng baptism. And then last Sunday, nagkaroon sila another baptism. And then after sa Alulad, next slide. Yan, Alulad. Yan ang approaching na Alulad. Yan kami tumitira. Dito ko natutulog. Yan ang tinutulugan namin, yung bahay dito sa gilid. Ito, itong papag na to, yan. Open yan. Diyan kami natutulog pag dumadayo, pag binibisit namin to. We sleep here. Ito yung isang time na nagsisimula pa lang sila and we share a Bible story approach. Kaya interactive talaga yan. Tatanong talaga sila. They participate. And after that, pupunta naman kami sa Marabal. Marabal is about more or less 30 minutes away pa. Doon yan sa likod. Banda rito pa ang Marabal. Papunta ng Panlaytan. So, pagdating doon, may picture ba ako Marabal? Pakitain na nga. Ayan. Yan ang picture ko Marabal. Marabal, okay? Ayan, Marabal. Kaya nung dumating kami rito, ayan. Biyahe namin. Ito yung bahay na tinuluyan namin. Nagsisimula pa lang. At pagdating namin dyan, I was told na yung pinakamatanda dyan, si Pedro, ayaw niya ng dayuhan. Pupunta sa kanilang lugar. Nabanggit sa inyo yun, di ba? So I was so quiet, I was just observing, at sabi tinuro nila sa akin, yung matandang yun, pag hindi kanya nagustuhan, you cannot come back. So later on, nung matapos silang mag-story, tinawag ako ni Junli. Junli, sabi ni Junli sa akin, Amoy, ibig sabihin, Uncle, lika, ikaw naman. Tapos sabi niya, by the way, sabi niya ganun, si Uncle, si Amoy ay kasama namin. Siya yung nagme-mentor sa amin. So, nag-share ako, quickly nag-share ako sa kanila. And then after that, nagpakapi na, tapos ang Bible study. Tapos noon, kinausap ako ng matanda. Sabi niya sa the old man told me, be sure you come back here. So that was the grace of God, di ba? Kita mo yung abounding grace of God na hindi sila tumatanggap ng dayuhan. Pero nung marinig niya ako magsalita at tahimik lang ako nag-o-observe, hindi ako nangunguna, at nung tinawag lang ako, tsaka ako nag-participate, I submit myself to these tribal leaders. I don't lead them. I just guide them, I just mentor them, and then I submit myself to their leadership. Okay, next. Ayan, Sindunan is another missions outreach. Actually, una mong dadaanan ng Sindunan. Bago yung Alulad, bago yung Marabal. So, palayo na sila sa outreach. Ang Kulyon Hospital, town, nandun sa bandang Kaliwayan. Yan ang susukin pa namin. Well, hindi pa yung mga nakikita yung bundok niya. Doon pa yan sa unahan. Hinaunang bangkang yun. Doon pa sa unahan yan. Pagdating namin doon, ito yung inaabutan namin. Kita mo, pagka nandun, hubad-hubad lang kami dyan. T-shirt lang. Di ba? Iba rito sa atin. And that is the grace of God, to be able to go there back and forth. At patuloy, kahit wala kami, they continue on going back there. Ngayon, nakapagpatayo na sila ng church structure nila sa ibaba, tabing Aplaya. Okay, next. Ito naman sa Tungol, sa Malawig, yung training and conference namin. Ito yung training ng OBSD. Itong si Ate Bel, nakita ninyo. Tapos si Jarmy, ayun, sa puno. Parang alam niyo na. Pero tuloy, wala kaming structure na dapat dito tayo. Kahit saan niya, kahit sa tabing dagat, o saan. We can have our sessions. Ito kanilang kapilya. Tapos, ito naman yung youth conference na nangyari last April dito sa Tungol. Ito ang youth conference. Next. Ayan yung conference sa Kabugao. Sabi ko, babalikan natin. Ang conference sa Kabugao, kasi umiikot sila, no? Binibuild nila yung structure na yan, accommodation. Yan sa gitna yung session hall.
Yan ang tulugan. Yan ang kainan. Yan na lahat. Lahat mangyayari dyan during the session. Tapos, ito yung night session sa gabi. Ito naman yung ladies group. Ladies group ito. Ito ang young people na umattend last April conference sa Tungol. Okay? Next. Ayan, si Ate Bel naman. Mga ministry ni Ate Bel. Maliban sa ministry of sharing the grace and the goodness of God and His salvation, si Ate Bel talagang, 24/7 niya sa medical ministry niya. And the Lord has used medical ministry, medical work, para marami rin makakilala sa Panginoon. So, ayan si Ate Bel niyo, may counseling pa siya. Ito nasa gitna, tagabayan yan. Manager yan ng isang hotel sa Coron, na ngayon nasa Germany na. Naging kaibigan namin. Ito sa Marupo to, sa bahay. Ito, taga-Tara to. Itong mga pasyente to, taga-Tara yan. Okay? Ito, taga-Benavista. Yung mga pasyente, dinadayo talaga. And by God's grace, the Lord heals them through Ate Bel's medical work. Ang Panginoon, talagang napakayaman ng biyaya ng Diyos. Kahit anong ministry ang ginagawa, the Lord's grace abounds. Okay, next. Oh, by the way, nasa gitna, during the pandemic, nagsimula kami magkaroon ng online Bible study. Imagine, mga Tagbanawa, nasa isla, nasa iba-ibang pulo, but because may signal na sila doon, we were able to make a Bible study online. So we were the first God has allowed us to be the first one to have the Tagbanwa Bible study online. Wala na susunod? Wala na. So, pupunta na tayo sa mga tanong. If you have questions, pero may mga questions na ibinigay si P-Joy, mga forwarded questions na. Unahin natin yung nagtanong yung mga nauna. Tawagin natin sa Ate Bel. Ate Bel, dito ka. Kasi sasagot ka rin naman dito eh. We will now, Ate Bel, dito ka. We will have question and answer. But there were questions forwarded early. So, we will prioritize this. Dito. Dito ka upo. So, merong mga tanong dito. Yung unang tanong ito, this is the first question. Paano po masisiguro na may panawagan ang isang Kristiyano na pumunta sa ibang lugar para maging missionary? Siguro naman nung unang Sunday ng Missions Month, yung September 3. Di ba na banggit ko yun kung paano ako tinawag ng Panginoon, tsaka nung pangalawa. So ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong ninyo. Ano ang natandaan ninyo na naging basihan na ako ay tinawag ng Panginoon? Missions Director? Pag hindi mo maalala, call a friend. Ang natatandaan ko po yung nung kinausap po kayo ni Pastor Renaro at yung father niyo po. Tapos po yung nung talagang isinuko niyo po, nakita niyo yung mga tao, nakikita niyo diyan sa may 9 de Pebrero na gusto niyo lahat kausapin. Na andun po yung calling. Wow, talaga. Thank you, Ate Lina. Oo. Nung iniligtas ako ng Panginoon, mga ilang araw, nandoon na yung passion for the lost. Yun pala, inihahanda na ako ng Panginoon sa mas grabe pa na pupuntahan at ipamalita ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At iyon ang naging dahilan. Tama na ba?
Oh, yun ang naging dahilan na ako po ay unti-unti hanggang sa ako ay mag-aral sa college, hanggang makatapos, ayaw ko nang magtrabaho sa secular job. Kung hindi, hinanap ko ang isang Kristiyanong company na makapagtatrabaho ako. At doon, ang Bible translation, ang linguistics, doon pala ako itinalaga ng Panginoon. At hanggang ngayon, iyon po ang aming ginagawa na bahagi ng aming ministry. Salamat sa Panginoon. Okay. Thank you, Ate Bel. Iba-iba naman paraan ng pagtawag ng Diyos, no? Ang tanong dito ayaw kantar. Paano mo masisiguro? Tanongin ko kayo. Lina, nung nanliligaw sa'yo si Don, ano nararamdaman mo? Ikaw, nung in-love ka sa kanya, ano nararamdaman mo? Di makatulog, di makakain. Di makatulog! Di makakain! Yan. Di na makatulog! Di pa makakain. Di ba? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Kasi, ang gusto mo, asan si ano? Bujay! Where's Bujay? Bujay, where are you? Bujay, halika. Nawala, tumakas. Si Rem na lang. Rem, nung ikaw na in love, sila di makatulog, di makakain. Mahimbing naman po yung tulog ko. Joke lang. Masaya. Secured ka sa... Pero ano napapansin mo kay Bujay? Pani po. Pani. Hindi po. Ano po? Pani. Hindi dyan po. Ano po? Ano po? Yung efforts niya po na lagi siyang nandyan. Every time na... Yes po. Yung nagbibigay po siya ng time na makinig every time na nag-share po ako ng problems. Ayun po. Bibigay ng time, hindi makakain, hindi makatulog. The same thing, pag tinawag ka ng Panginoon, ang feeling mo, hindi ka makatulog. Kasi noon ako, halos maghapon, gabi, hawak ko yung Bible, sinasaliksik ko talaga yung panawagan ng Diyos. Kasi nararamdaman ko na may pagtawag na ang Diyos sa akin eh. Sabi nga ng tatay ko na sa akin noon, ano ko ba? Kainin mo na lang yan. Yung Bible na binabasa, yan na lang ba kakainin mo? Parang ganun sinasabi sa akin. So, iba yung pakiramdam, ikaw lang naman, tsaka it's between you and the Lord. Kasi may mga tinatawag na tinulak, di ba? Tinulak, ano pa ibang mga terminology? Tinulak, binolunteer. So, merong ganun. Pero masisiguro mo, from the Word of God, clearly, ididirect ka ng Panginoon. Okay? Talagang lahat halos ng passages na binabasa ko sa Bible doon is God is leading me. Tapos, siyempre, nung kami ay humayo na, wala nga yung support ng church eh. Pati ng pinaka-leaders, pastors namin eh. Pero ngayon, sinasabi nga, dapat may support. Pero iba yung experience namin kaysa sa panahon ngayon. Dapat fully support ka. Eh kami, by faith, tinawag kami, you are fools to go by faith. Okay? But that's the way God called us. Maring iba sa iba. Kaya na siguro nilang tinawag sila. Next question. Paano po ipinakita ng Diyos sa inyo na ang pagmimisyon? Ayun, nasagot na rin to, no? Ang inyong magiging buhay. At kung kayo po ang manghihikayat na maging tulad ninyo, ano po ang kahalagahan sa buhay Kristiyano ng pagiging missionary?
alagaan sa buhay ng Kristiyano ng pagiging misyonaryo. Pag ikaw talaga ay talagang mahal na mahal mo ang Diyos, mahal na mahal mo siya, sabi nga ni Remfer, you will make an effort to spend time talking to Him, reading His Word, and living for Him. So, automatic, magiging missional, family missionary kayo sa inyong community, sa inyong tahanan, at kahit saan kayo dalhin. Kahit sa office work, saan mang workplace kayo. Ikaw, may dadagdag? May question na to. Sa isla po kayo ng Coron. Balikan natin mamaya. Balikan. Okay. Tapos ka na dito? O, next question na. Next question. Okay na Okay. Sabi sa itong question na sumunod, sa isla po kayo ng Coron, Palawan, tinawag ng Panginoon. Kung saan malayong malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, nagkaroon po ba ng pagkakataon na ginisto nyo ng umayaw at bumalik na lang dito sa Manila? Okay? Siguro nakita nyo na sa mapa kung gaano kalayo yung Coron, at lalo yung Tara Island. Sabi ko nga sa inyo noong second Sunday na nung nakasakay kami sa Batil, wala pang barko na yung Tugo? Wala pa. Batil. You know what's Batil, Ate Joby? It's yung wooden vessel na madaling tumaob cargo. Yeah. Ang kasama namin mga daing, mga samong na mababaho, ganon. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ginusto nyo ng umayaw at bumalik? Hindi ko pala siguro naikwento na namin, di ba, yung kami, kinulam, lahat-lahat ng klaseng pangkukulam ginawa sa amin. Tapos may panahon na paggigising ako, may malaking kamay na dumiin sa akin dito. Na talagang nasa nasa warfare kami, spiritual warfare. Hindi mo nakikita kaaway mo. Mga, kasi yun satanic forces ang nandoon. Pero, kahit na anong hirap, katulad nung kinanta natin kanina, hindi ko po naisip na umalis. May one time yata na parang more than 4 years na kami doon, wala pang bunga. No fruit yet of all of our labor. Sobrang hirap at hirap. Pero alam ko na ganun talaga yung sinabi ng Panginoon na mangyayari sa amin. Tapos, alam nyo po ba, nakasakay kami sa bangka at maalon. Alam nyo po ba yung dagat, parang nagporma ng iba-ibang mukha ng mga tagbanwa. At nagsasabi, "Hoy, wag mo kaming iwan! Bigyan mo kami ng paraan para maligtas dito," ganun. Yung time na yon, parang dumating ako, tama, ang tanong nyo, no? May panahon ba na dumating? Dumating ako na, Lord, hanggang kailan? Parang nakakapagod, di ba? As human as I am. Pero nung nakita ko yung mga mukha nila doon, na papunta sa impyerno, parang yung dagat noon, nakikita ko na dagat ng impyerno o ng apoy na malulunod sila doon. Mapapahamak sila. Yun yung nagbalik sa akin, sigla, na manatili, magtiis, hanggang makita namin na may mga kaluluwang tatanggap sa Panginoon. And then the following week, yun na nga, may namatay, umattend kami ng burial, ano yun, yung wake. Ano ba yung wake? Lamay. Thank you, Ma'am Buena. Umattend kami ng lamay. At ang kulturang Tagbanwa po, may kanta. Yung nagkakantahan sila, sagutan. Ang communication nila is by singing as they exchange communication or messages with one another. Tapos sabi, nagpapaalam kami, aalis na kami, ayaw na namin dito,
Tapos sabi, sumagot, hindi pwede, hindi namin kayo papayagan. Ganon. Hanggang sa tumindi yung palitan ng gusto namin kayo dito. Ganon. So, narinig na namin na gusto na pala nila kami doon. After those, nakakapagod na mga taon, panahon, pero yung biyaya ng Diyos abounding, nag-uumapaw. And so that was the time, at yun na nga, may isang taong papatayin kami. At pagkatapos, nakita niya, naglilib yung aming bahay, may mga anghel. Tawagin na ating mga anghel yun, At lumayo siya. From then on, sabi nung matanda doon, huwag niyong gagalawin ang mag-asawang yan kasi ang Diyos ang nagpadala sa kanila dito. Ang gumalaw sa kanila, mamamatay. At alam niyo po, yung gumagalaw sa amin, yung nagdinamita, nagbato, sila po ang namatay. Pati yung nagbanta sa amin, after 1 month siya ang namatay. Pinatay siya ng naglililok ng bangka. So, ganun po ang dakilang pag-iingat ng Panginoon. Kaya, yun po, hanggang doon lang, quitting is only in the mind, but not in the act. Yun. Thank you po. Yan. Narinig niyo si Ate Bel. So, yun ang kanyang karanasan. Kumbaga, nagkaroon na ba ng pagkakataon na gusto niyo nang umayaw at bumalik na lang sa Maynila? Kasi layo-layo nga naman ang corona, no? Layo-layo, tapos puro isla yan. Sa aking karanasan, ang unang biyahe namin, our very first trip, July. Is it July 9? July. It's July. 1977. May bagyo. May bagyo na nun. And our experience is like Jonah. Ang lalaki ng alon. Yung aming Catherine, nabanggit ko sa inyo, pag nag-sideways yung bangka, mag-slide yung aming teheras. Pag bumawi, bawi din siyang ganun. Kaya I want to jump out of the ocean, pero hindi pumayag ang Panginoon. Nagpakain nila ko ng mga pating ng arscaldo, lugaw. So, ganun na lang. Oo. And when we reached the island, ayoko nang umuwi ng Maynila. Yun ang first na inayawan ko. Ayoko nang bumalik ng Maynila kasi ayoko nang bumiyahe uli sa barko. Pero as the years went by, the Lord is with us. Unti-unti, inayos kami ng Panginoon. Ano naman yung mga parang discouragement na parang gusto ko nang umayaw. Kaya nga, yung time na yun, sabi, after 4 years, no fruit. Siyempre, yun ang unang discouragement na ayaw na namin doon sa lugar na yun. Pero, gusto namin lumipat sa iba. Not come back to Manila. Not to come back to Manila. May mga pagkakataon na halimbawa, share ng pagkain, Sige, pag alam namin, minsan nga, pagbibilang kami ng isang piging ng saging, isang buwig ng saging. Pagbibili sa amin yan, hilaw-hilaw pa yan, sasabit namin yan, hanggang mahinog. Dumadalaw sila. Tapos, sige, bigay sa kanila. Sige, merienda kayo, merienda. So, kami tagapagpahinog ng mga hilaw na prutas nila. Pag dumalaw sila, kami naman na bigay sa kanila. Sige, kain kayo, kain. Kaya mahihilig na sila sa kape, mahihilig na sila sa manghang na sukang, sausawan, dahil sa na-impluensya ko sila doon. Ngayon, there was a time na may namatay silang kamag-anak sa another area, kinakailangan maglakad ng mga more than 2 hours yan eh. More or less 2 hours. Lakad kami, lakad. Ang aga-aga, dinaanan nila ako sa bahay, very early in the morning. Mga as early as 5 o'clock in the morning. Okay! Panaw tara! Sabi ka, di ka na, lakad na tayo. Sama naman ako, Bel, alis na.
Kape lang ako noon. Kape, tapos lakad. Habang naglalakad kami, marami pang puno ng bayabas. Di ba sa mga probinsya, pitas-pitas kang bayabas. Uso noon tsaka yung mga lomboy-lomboy. Naku, yung mga Tagbanwa, talagang, ang tatalim ng mata nila, malayo pa, alam na nila hinog. Ako hindi ko nakikita Pero sila talagang, alam nila, no? Lagay sa bulsa, dami. Tapos kanya-kanya silang kuha. Kain. Naghihintay akong bigyan ako. Wala. Sa loob-loob ko, pambira itong mga taong to. Kami. Kung ano meron kami, laging share sa kanila. Sila, wala. Isang discouragement yun, di ba? Parang, ano ba to? Mga walang utang na loob. Di ba? Kasi kaso we have no right. Hindi kami pwedeng magalit. So, okay lang, tiis. So, yung mga ganong sitwasyon. Ang ano namin, ang nakapangihina. Yung lungkot is another one, syempre. Bago nga kami pumunta doon, sabi ng mga magulang ko, doon kayo madinirahan. Lalaking ignorante yung mga anak ninyo. Baka nga balik nilang Maynila, hindi nila alam kung anong television, kung anong radyo, wala sila kamalay-malay. Alam niyo pa ba radyo? Alam mo pa yung television na binubuksan ng ganon? May cabinet. Yan ang mga ilang bagay. Lungkot. Next question. Yun ba yung next question? Looking back on how far you have gone in terms of reaching the Tagbanwas, what you have done differently in order to increase the effectivity and efficiency of doing missions. Magandang tanong. Importanteng tanong. It seems mahirap sagutin, pero kung meron man akong gagawing ibang approach, I should have talked to my co-workers to retain and to remain planting churches in indigenous way. Pag sinabing indigenous approach, magiging self-supporting, self-governing, self-propagating sila. Pero dahil sa malalayo kami at minsan napunta kami ng Bataan for 12 years na wala kami, pagbalik namin, iba na ang approach nila ng mga co-work, mga kasama. They wanted to do it the urban way, the city ways. Kung ano yung way sa mga city churches. Gusto nilang gawing transplanting, hindi talaga church planting. So, I would have took courage to talk to them. Let's remain using the indigenous approach. Now, it can be called an organic approach. Kaya, makikita nyo dun sa mga binabaptizan, I baptized no one. Kasi, we wanted the leadership to be the one. Even our eldest son, at the age of 19 ba siya noon? When he reached the age of 21, he needs to go back to Palawan kasi doon siya lumaki sa mga Tagbanwa group of believers. Kinilala niya mga elders and leaders doon. So at the age of 21, nung vacation niya, college siya noon, kagagraduate niya sa college, tapos bumalik siya doon para magpabaptize sa mga native elders. Kasi sila yung kinilala nilang leaders. Kaya si Uncle Ed, tsaka kami, hindi kami nagbabaptize ng mga native. Gusto namin maging indigenous. Sila, kahit wala kami, magpapatuloy yan. And by God's abounding grace, tuloy sila. Kahit wala kami doon, tuloy yan. We don't want them to become dependent on us, but to be dependent on God. Tinuturo namin sa kanila, it's our God
Not me, not us, not our group, but God. Okay? Next question, please. Sasagot ka pa. What would you have done differently? Doon sa mga nakalipas na mga experiences ko, especially yung ni Itasha, I would have been more cautious at saka mas titiyakin ko na yung ginagawa ko ay ayon sa kaugalian nila. Kasi alam nyo ganito, may isang pangyayari. May grade 3 na pupil kasi meron kami 1 and 3, isang taon yan. Tapos 2 and 4 next year. So, ang nangyari, nung year na yon, grades 1 and 3 ang tinuturuan kasi lone teacher lang. Walang maraming teachers doon eh. So anyway, nahulog yung bata sa puno na napilayan o basta may nangyaring hindi tama sa kanya. So yung teacher dinala sa akin. Ginamot ko, ganyan. Tapos, syempre, kailangan niya ng uminom ng gamot. Meron akong mga piniprescribe na sa kanya. Pinatawag yung nanay. Sabi ng nanay, aba, ikaw ang gumamot niyan. Ikaw lahat ang bumili niyan. Ikaw lahat ang Kasi, hindi ko naman siya inilapit sa'yo. Bakit mo siya pinakialaman? See? So, from then on, I learned my lesson. Never do anything na hindi talaga pumupunta ka doon sa elder or doon sa pinaka-responsible na tao, doon sa batang yan o sa tao na yan o kung kanino man. Always. Parang lagi mong pipigilan yung sarili mo na maging kasi nandun yung desire ko na makatulong. Pero ipinapahamak ko naman ang sarili ko kapag ako ay laging naka-forward. Yun yung isang mga challenges sa pagiging missionary. Na talagang, ikaw natutulong, ikaw pa may kasalanan. So, kailangan tiisin mo yun. At you have to learn your lesson well. Yun, by God's grace. Thank you. Maraming dahilan, pero kulang tayo ng oras. Okay? Ito pa, tanong ito, may kahintulad ito sa isang tanong kanina. Tanong ito galing kay, bakit ikaw pangalan? Okay lang. Wag na lang. Sa tagal nyo na po sa pagmimisyon, dumating po ba kayo sa time na gusto nyo nang mag-stop dahil po sa tagal na naging bunga? Thank you. Parang nasagot na siya bahagya, kanina, na yung after 4 years, wala pa kaming bunga. Kasi nga, we have to study the language, the worldview, the culture, the system. So, kahit na nalalaman na namin yun, akala namin, alam na namin talaga. Hindi pa pala. You continue learning their language. You continue learning their culture. And yet, you must be fluid din naman. You must allow yung tinatawag na upgrading. Kasi magbabago rin naman ang system eh. Lalo ngayon, may influensya ng outsiders. Kaya ngayon, ang discouragement namin doon talaga, gusto namin iwanan yung lugar. Hindi katulad sa Tara Island. Sa Tara Island, nung nandun kami sa Tara Island, nung nagkakaroon ng mga believers na, merong isang elder doon na kumausap sa akin privately. Sabi niya sa akin, Sonny, you remain here in our island. We'll take care of your bayan. We'll take care of your panggatong. Ano yung panggatong sa English? Ano yung panggatong sa English? Firewoods. Yan. Sa tubig. Kami na rin bahala sa tubig. Ipag-iigib namin kayo. When I heard that, oh no, God. No, that's not the way. It's not us. It's you. So we started praying. We have to leave the island. We have to leave the island. Tapos, lumipat kami sa Buena Vista. Nung meron na rin group of believers sa Buena Vista, another elder, yung elder naman doon, privately kumausap sa akin. Sabi nga sa akin, Unggoy,
My friend, don't leave us. Let's all die here. And wherever you go, we will go with you. Kahit saan kayo pumunta, sama kami buong pamilya sa inyo. Ang ganda sana, kahit saan kami pupunta, but by that time, we are not yet ready to live Buena Vista. But then we prayed, like, oh Lord, no, it's not us, it should be you. Ikaw talaga, Panginoon. And so, we started praying, nung magkaroon na invitation, lumipat sa Bataan, pumunta kami Bataan. And we stayed there for 12 years. And then when the Lord led us back to Palawan, Banwang Daan naman. Banwang Daan. May times din na gusto naming iwanan ng Banwang Daan kasi ang hirap nilang turuan. Napaka-strong naman ng culture nila, napaka-close, na parang hindi sila pwedeng turuan. Yung kanila lang ang tama. Although sinasabi nila, they respect the Word of God. Pero hindi. Pero by God's grace, nandun pa yung kasama naming translator na si Uncle Ed, we remain. Kasi we wanted to see Uncle Ed finish well. Kung iwanan namin siya, baka maapektuhan ang kanyang pagdating sa finish line. And by God's grace, he finished well. Ngayon, nasa US na siya, patuloy na nagwa-work sa... We continually work on the trilingual dictionary. Isang Tagbanwa, siya yung bahala sa Tinagbanwa language, si Uncle Ed sa English, kami naman sa Tagalog nagtatranslate. So hopefully matatapos yung trilingual dictionary by year 2000, hindi pa namin alam. Okay? Next question. Okay. Just a quick background, yung sinabi niya na, Ungkoy, tawi tayo mapatay. Yung dito na lang tayo mamamatay at kung aalis kayo, sasama kami buong pamilya. This is the background for that. Nung dumating po kami, ito pong couple na to ay mayroong 5 anak. Yung dinatna namin pang 5, no? 5 na ang namatay. Yung dinatna namin pang 6. Lagi pong namamatay ang kanilang anak. Their children always die once they reach 3-year-old. Okay? So, mula sa panganay hanggang pang-5, patay. Pang-6, nadatna namin. Tapos, alam niyo po ba, mula doon sa pang-6 hanggang pang-10 ngayon, na yung isa doon, ngayon siya ang ng NCIP sa Coron, ay lahat po sila nabuhay. Yung number 6 to 10. It's because of the gospel, of the grace of God, nabuhay po ang kanyang mga anak. Kaya ang sabi niya, kung saan kayo, doon kami. Kasi parang nakakita sila sa amin na ang Panginoon ang kasama namin. At kung hihiwalay sila sa amin, baka hindi na kasama ang Panginoon. But we assure them, hindi, dahil kayo ay anak na ng Diyos, kahit saan kayo, mahiwalay man kami sa inyo, hindi kayo iiwan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is always with you. Jesus is always with you. God the Father is always with you. The Triune God is always with you. So, yun po yung background. Kaya po, yun ang nasabi niya. And praise the Lord. Ano, kukulangin tayo sa oras, oh. Dito naman kayo manananghali? Anyway, isa pang question. Talaga sabi sa inyo, pag may tanong, kukulangin tayo ng oras eh. At kung di naman kayo nagtanong, wala tayong worship. Ano? Wala ba tayong worship service? Oh, di ba? Pero nakakatulong itong tanong nga, di ba? Ito, napaka sensitive ng tanong na to. May nakaalitan na po ba kayong kapwa nyo missionary sa mission? Sa mission field? At ano po yung dahilan ng pagkakaalitan? Paano po na-resolba ang alitan? Very sensitive, ano? Okay, dahil very sensitive yan, we cannot answer that in detail. Okay? Wala kami nakaalitan, pero kami ang inaaway. Okay? Kami inaaway. Ang pakiramdam namin, pero ang tingin nila, inaaway namin sila. At ang tingin ng ilang tao na nasa side nila,
nag-aaway kami. But as for us, hindi namin sila inaaway. We just focus on serving the Lord. Serving the Lord. Pero feeling nila, inaaway namin sila. Kaya, eventually, ang nangyari, to quickly mention to you, in 2018, nung dumalaw ang leader, nito mga kasama naming missionary doon, after explaining for more than an hours, yung system ng mga native, kung paano sila mag-run, maging indigenous church. Tinabi niyan sa akin, Sonny, I'm sorry, nag-iba na kami ng pilosopya. Iba na pilosopya namin, hindi tayo magkakasundo. And that following year, yung maraming group ng Tagbanwa churches, it was divided. Kasi, ang dahilan daw nila, iba na pilosopya nila, gusto raw nilang gamiting language Tagalog. They wanted to speak the people to use the Tagalog language during conferences and meetings. Mga native to, mga Tagbanwa to, salita nila, Tinagbanwa. And they cannot understand Tagalog. They can understand Tagalog, a few, kaunti lang. Pero, iba yung meaning nun. Katulad, kinuwento namin sa inyo, when we were new, naririnig namin ng salitang banal sa mga Tagbanwa, ay may salita silang banal pala. Kaya when we were sharing the gospel, sabi namin, pag tinanggap ninyo si Kristo in their language, magiging banal na kayo. O diba, yung banal sa atin, holiness. Sa kanila pala, pag naging banal, you become immortal. May namatay. Sabi niyo, pag naging mananampalataya, banal na, immortal na. So, that's why we remain, kasi we keep learning more. The more we get older, the more we get longer there, the more we feel na wala pa kaming alam. Marami pa kaming dapat matutunan. Okay? Kaya, yung pinaka-fourth Sunday natin, we have to wait until the Lord let us see the completion of His work through us. Okay? Nasagot yun. Isa pa, may last question pa. Last question. Hindi yata matatapos lahat, ano? Ano ang last question natin? Ano po ang naging time frame mula nang pasimula ninyo ang pag-abot sa mga Tagbanwa? 7 years to answer that question. Ang aming set ng year ay 7. 7 years. That was the ideal time frame during that time. And so we set 7 years. Pero 4 years na nga kami, wala pa. So, hindi natupad. Iba yung plano ng Panginoon. Hanggang sa magkaroon ng unang mananampalataya, magkaroon ng community of believers, paano po ninyo mailalarawan ang panahong ito? Nung panahon na yun, talagang mahirap kasi una hindi namin alam yung language, wala kaming bahay na sarili, wala kaming pira. We don't have financial support at that time. Talagang by faith kami nun. We really live by faith. Umaasa kami sa hulog ng mana mula sa Diyos para kumain kami. And God proved Himself faithful. Alam niyo ang naka-challenge sa aking kwento? Lalo pa yung sa pagmimisyon. Sabi ng isang mission speaker during that time, sabi ganon, if you go for missions, remember this story. There was a queen who is looking for a volunteer so he can send him into a far, far, far country. May lumapit na isang naglakas loob na isang lalaki. Ang sabi ganon, pero, sir, how about my family? Paano yung pamilya ko pag ako'y pumayo, nag-volunteer? Padadala ko sa malayong lugar. How about my family? At sabi nung
nagsasalita. Who is going to send you? The queen. The queen owns everything in her kingdom. Whatever you need, she is going to provide it for you. And God's promise, He will provide everything more than you can imagine. It's by faith. Go by faith, and God will provide everything for you. Seek ye first and the kingdom of God, and you will find Sunny, and you will find Sunny. And God will God will supply everything for you. Di ba? Oh, inaalala ko isang unang paiyak ako sa experience namin. Isang gabi, maliit pa si Dandy noon, ano? Dandy, tapos umiyak siya. Ilang old na si Dandy? Ilang months na siya noon? O 1 year old sa Benabis. Gusto niya ng gatas. 1 year and 7 months, nagutom yung bata. Hating gabi. So, gumising ako hating gabi. Ujay, narinig mo ako? Ha? Ano yung sinabi ko? Gumising ako hating gabi. Kasi, ano nangyayari? Umiiyak yung baby. Oh, mangyayari sa'yo yan, umiiyak ang baby. Oh. So, umiiyak ang baby namin. I had to get up. Kasi alam po, pagod na rin si Ate Bel niyo. Eh. Punta ako doon sa may, banggerahan ang tawag, ano? Yung lalagyan ng mga pinggan. Tapos, pagka sa probinsya, banggerahan eh. Tinignan ko. Yung garapon. Garapon pa noon, ano? O, garapon tawag doon eh. Garapon. Tinignan ko, walang laman. Walang gatas. Balik ako kay Bel. Wala nang gatas. Kinausap niya yung aming baby. Sabi, anak, wala na pala tayong gatas. Pero may titimpla ko sa'yo. Bumangon siya, punta siya sa banggerahan. Kumuha siya ng brown sugar. Brown sugar kami nun. Kasi mahal yung white sugar. Hindi pa natin alam yung healthy benefits ng white sugar tsaka brown sugar. Pero brown sugar na kami. Kasi mura. Mas mura siya eh, di ba? Eh, wala na kang support. Magma-white sugar ka pa, di ba? Ano na klase yun? Kaya brown sugar kami, paunti-unti. So, timpla siya ng brown sugar dun sa tubig. Talagang tinunaw niya ng tinunaw. Tapos, balik siya, pasok sa kulambo. Maganda ikaw magkwento nito eh, no? Bago matapos, may 3 minutes ka pa. I think, yung kwento ay wala ng gatas, pero dahil pinapalaki po namin ng aming mga anak na hindi magiging negative ang isip nila na wala kaming ganito, walang ganyan, hindi namin ginagamit yung word na wala. Kung hindi, anak, merong iba akong ititimpla para sa iyo. Yung gatas puti, ngayon ito pula. Ganon. So, timpla-timpla. Tapos, ibinigay ko na po, ininom niya, sarap nanay. Matamis. Ayan. Oo. Sige anak ha. Thank you Jesus. Tulog ka na po ulit. Ayan. Dumating po ang pangalawang araw. Alam niyo po, no more sugar. No more brown sugar. Bye-bye. Humingi na naman siya ng iinumin. So, Lord, please help me. Teach me how to approach my boy, my son. So, ito po yung baso. Sayang, walang baso dito eh. Yung baso po, pwedeng mayroong baso. Pwede. Yan. Para ma-enact ko. Ay, kaya lang di makikita eh. Kailangan puti. Transparent. Okay, kunyari, ito po yung baso. Tubig na lang po ang meron kami. Sabi siya, mas maganda siya magkwento, di ba? Tubig na lang po, meron kami. Ayan, kunyari, ito po yung baso. Ayan na po si Yuri, dala na po. Yuri, dito ka. Kunyari, ikaw si Tito Dan. Okay. Ito ang baso. Ay, anak. Uy, I can see you. Tapos, binigay ko po sa kanya. Ayan, anak, di ba kahapon pula? Ngayon, uy, nagkikitaan tayo. Come on, drink it, anak. Then, wow, yummy, 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 malamig.
Ganun po. That is how we raised our children na hindi sila mawalan ng gana sa Panginoon. But everything we need, God supplies. Kahit na hindi yon yung hinahanap nila. Pero mayroong ibinibigay ang Panginoon. May gatas, may asukal na may tubig lang. Salamat po. Ayan, alas 12 na. Sana, may tanong pa sana kayo, kailangan. Alas 12 na eh. Bibigay natin. Ha? Pasalamat tayo sa Panginoon. Ano? Let's thank the Lord for Father God, we give all the praise and the glory to you for this one whole month of speaking to us, touching our hearts and our minds. Everything that you have given to us, Lord. We know you have spoken and we just entrust the result to you. We are just your channels, we are just your servants to share what you have done in our lives. Much more, the abounding grace that you have allowed us to experience even more until now and the coming years pa, that you will allow us to continually experience your abundant grace in serving you, in following your will. In Christ's honor, amen. Amen. Thank you.